Tinuturing ng mga suspect sa missing Sabongeros case sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Ayon sa Department of Justice, makipag-ugnayan daw ang kampo ni Barreto kapag handa na sila. Nanindigan naman si Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga Sabongero. Handa raw siya makipagtulungan sa mga otoridad para sa investigasyon. May unang balita si Emil Sumangil. Wala kami kinalaman lahat dyan. Malalaman nyo rin na totoo. Mariin ang pagtanggi ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na may kinalaman siya sa kaso ng mga nawawalang Sabongero. Nagtungo siya sa Mandaluyong Prosecutor's Office at naghain ng reklamo laban kay alias Totoy na si Julie Dondon Patidongan at isang Alan Bantiles o Mr. Brown. Si Patidongan ang nagpangalan kay Ang at sa dalawang iba pa bilang mastermind umano sa pagkawala ng mga Sabongero. We're very confident because it's all about the truth. We filed 5 cases. Ano pong cases yun, ma'am? Robbery, grave threats, grave coercion, slander, and incriminating innocent people. Lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Tingnan nyo, pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat, wala naman kami history na pumapatay ng tao. Itinanggi rin ni ang alegasyon ni Patidongan na sinubukan niya itong suhulan ng 300 million pesos. Ayon sa kanya at iba pa nilang tauhan, si Patidongan anya ang humingi ng 300 million pesos nang mag-usap ito at abogadong si Attorney Carol Cruz sa isang hotel nitong June 12. Sabi ni Cruz, ito ang dahilan kaya sila naganda ng affidavit of recantation. Sabihin daw para makonbinsi ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap, subject to their mutual terms. I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21. Ayon kay Ang, nanghingi ito kahit nagbigay na siya ng 12 million pesos na campaign fund para sa mayoral race ni Patidongan noong eleksyon. Ang punot dulo talaga nito, pera. Hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Hindi lang anya siya ang hininga ng matalo si Patidongan nitong eleksyon. Ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan, sinasama na si Gretchen, humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown, kinausap din ni Dondon. Tapos umihingi ng papanganganak. Aligasyon ngayon ni Atong Ang may nadiskubre siyang plano raw ng grupo ni Patidongan. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin kawawa na kami masyado. Sabi pa ng kampo ni Ang, hindi kwalipikadong maging state witness si Patidongan dahil ito umano ang may pinakamabigat na partisipasyon sa kaso. Questionable rin daw ang pagkatao nito. Kita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito against yung whistleblower na yan sa RTC Morong Rizal. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So tingnan natin, credible ba itong whistleblower na to? Nandito pa kami para ilabas ang katotohanan because
baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong ito. Nagbigay rin ng mensahe si Atong Ang sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ni Bantiles. Si Patidongan naman, nanindigang hindi siya ang lumapit kundi siya raw ang nilapitan ng kampo ni Ang para papirmahin ng affidavit of recantation. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako doon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang pagkasabi sa akin. Okay, so hindi ko nanghingi? Hindi ako nanghingi. Itinanggi rin niya ang alegasyong nagplano siyang dukutin si Ang. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya. Sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo. Kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. Wala rin anyang batayan ang mga inungkat na mga kasong isinampa sa kanya. Alam naman ng Panginoon yan. Kung mayroon man yan, dapat noon pa, di ba? Pinagbintangan lang ako niyan, yung sinasabi niyang murder. Pinapapatay niya yung isang tao doon na nanggugulo. So sa totoo niyan, pinansahan pa nga niya ako noon. Pinaglaban ng attorney niya. Kaugnay naman ang umano'y pagkakasangkot niya sa robbery sa isang bangko. Dahil galit sa akin, dahil hindi na siya pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang. Nilagay ni ang mukha ko niyan. Absuelto na yan ang attorney ko nga dyan, si attorney Caroline Cruz, yung katabi niya. Giit ni Patidongan, kung meron daw dapat na managot sa pagkawala, halimbawa na lang ng 6 na sabungero sa Manila Arena, si Ang daw dapat iyon. Sa Manila Arena, nandun siya. Nandun siya sa baba. Nandun, nagsasabong yung time na yon. O ikaw may-ari ng sabungan, alam mo na si Dundon Patidongan ay inutusan ninyo na kunin yung tao sa taas, i-turn over dun sa mga pulis. Paano ako maging guilty dun? Ayon kay Patidongan, hindi siya kundi kamag-anak ni Ang ang isaan niya sa 6 na gwardyang kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Pero kinausap umano siya ni Ang para saluhin ang kaso. Kiusap siya sa akin, Don, total marunong ka naman sumagot, kayo na lang, palit na lang kayo. Kasi ito battery na lang ang gumagana dito, yung may opera na yan. Sumunod lang daw siya sa utos pero iniwan umano siya ni Ang. Yung nangyari sa akin, nahuli kami, siyang may utak nun eh. Pasalamat ako na nadampot ko yung anak ko. Kung hindi ko nadampot, kwento na lang sana si Dundon Patidongan. Itinuring ko siyang magulang, pero hindi ko matanggap na yung patayin niya buong pamilya ko. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang sa mga sinabi ni Patidongan. Ang Department of Justice, inihahanda na ang reklamo laban kay Atong Ang at kay Gretchen Barreto na idinawit din ni Patidongan sa kaso. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. So how soon daw po ma-file ng formal case si Atong at si Gretchen Barreto, given na napakalanan na po sila? Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Sa isang text message, sinabi ng abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan na dati nang itinatanggi ng kanyang kliyente na may kinalaman ito sa mga nawawalang sabungero. Ayon pa kay Kapunan, hindi rin daw isang criminal o mastermind si Ang. Handa raw itong humarap sa investigasyon para malaman ang mga tunay na salarin at mabigyan ng closure ang mga pamilya ng biktima. Sabi naman ni Barreto sa GMA Integrated News, makikipag-ugnayan siya kapag handa na siya at ang kanyang kampo. Ayon naman sa National Police Commissioner Napolcom, matapos mag-imbestiga, ay meron na raw silang listahan ng mga pulis na idinadawit ni Patidongan. Ipapatawag daw sila para humarap sa administrative investigation. Hindi kami bulag. Alam namin kung saan patungo ang investigasyon. Targeted ang aming investigation. Pag sinabi niyo targeted, may mga pangalan na kayo? I will not lie to you. We know the names. However, I cannot disclose it to you as of now. Ito ang unang balita. Emil Sumangil para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.